Ang mga aralin sa video na ito ay una, ano ang komentaryong panradyo? Ikalawa, mga paksang madalas talakayin sa komentaryong panradyo. Ikatlo, mga ginagamit sa pananaliksik tungkol sa mga gustong mapakinggan ng mga taga-subaybay. Dumako na tayo sa unang bahagi ng aralin na ito. Ano nga ba ang komentaryong panradyo? Ang komentaryong panradyo, ayon kay Elena Botkin-Levy, 2019, Coordinator, Zoomix Radio, ay ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataan na maipahayag ang kanilang mga opinyon at saloobin kaugnay sa isang napapanahong issue o sa isang isyong kanilang napiling talakayan at pagtuunan ng pansin. Ang pagbibigay opinyon ayon kay Levy ay makatutulong ng malaki upang ang kabataan ay higit na maging epektibong tagapagsalita. Ayon pa rin sa kanya, ang unang hakbang upang makagawa ng isang mahusay at epektibong komentaryong panradyo ay ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa pagsulat ng isang sanaysay na naglalahad ng opinyon o pananaw. Dumako tayo sa ikalawang bahagi. Ano nga ba ang mga paksang madalas na talakayin sa komentaryong panradyo? Unang bilang, politika. Maganda at interesado ang mga tagapakinig kapag politika ang pinag-uusapan sapagkat sangkot dito ang mga namumuno sa isang bayan. Nais malaman ng karamihan kung ano na nga ba ang nagagawa ng mga ibinoto nilang partido at politiko upang pamunuan ng isang bayan. Ikalawa, mga pangyayari sa isang tiyak na lugar. Anumang kaganapan na may direktang kaugnayan sa mamamayan o pamunuan ng isang bayan, isa ito sa nais pakinggan ng mga tagapakinig, lalo na kung may mga kaganapan na hindi karaniwan at taliwas sa inaasahan. Ikatlo, mga pagdiriwang sa Pilipinas. Bilang bahagi ng kulturang Pilipino, ang pagdiriwang at kasiyahan mahalagang mabatid at maipaalam ang mga kaganapan sa publiko at mabigyan ng komentaryo upang mas mapaghusayan pa sa mga susunod na selebrasyon. Ikaapat, katayuan ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang ekonomiya ang isa sa mga inaabangan ng mga tagapakinig na mabigyan ng komentaryo at pagtalakay, sapagkat sangkot dito ang bawat mamamayan. Nais nilang malaman ang kalagayan ng bayan. Umuunlad ba o nasasadlak sa kahirapan? Ang mapakinggan ang komentaryo ng mga eksperto at iba pang nagsusuri dito ay nagbibigay din ng kaalaman at kamalayan sa bawat mamamayan. Ikalima, mga interes at makabuluhang bagay para sa mga inaasahang tagapakinig. Anumang uri ng usapin na maaaring makaugnay sa mga kaganapan ng karaniwang mamamayan, kalikasan at kung anuman ay mahalagang mapag-usapan at mabigyan ng komentaryo para sa mas malawak na kaalaman ng mga tagapakinig. Makapagdudulot ito ng mapanuring isipan at mabuting ideya sa mga bagay-bagay at kaganapan. Dumako tayo sa kaugnay na aralin, ilan sa mga maaaring gamitin sa pagsasaliksik tungkol sa mga gustong mapakinggan ng mga taga-subaybay. Una, survey. Gumagamit ng survey upang malaman ang mga nais mabatid na impormasyon mula sa programa. Ang sumusunod ang ilan sa mga posibleng lamani ng isang survey. Una na dito ang multiple choice.
Ito ang mas mabilis na paraan ng pagpapasagot sa isang survey. Mas madali itong sagutin kumpara sa iba dahil sa pipili lamang ang tinatanong ng sagot sa iilang titik. Ikalawa, pagkilala sa mga sinasang-ayunan. Bukod sa simpleng multiple choice, maaari ring maglagay ng listahan na nagpapahayag ng kanilang mga sinasang-ayunan at di sinasang-ayunan. Ikatlo, Likert scale. Ito ay isa sa mga paraan kung papaanong sinusukat ng isang tao ang sarili niya. Ikalawang paraan, panayam. Ang mga gawaing ito ang mga pangunahing batis o impormasyon. Maaaring kumonsulta sa mga libro o sa internet. Subalit, mas makatotohanan ang impormasyon na manggagaling mismo sa isang mapagkakatiwalaang batis. Iyong napakinggan ang mga hakbang at paraan kung papaano ka makakalap ng mga impormasyon. Narito naman ang mga dapat tandaan bago sumulat ng isang dokumentaryong panradyo. Una, magsaliksik ng mga impormasyon. Ikalawa, huwag kalimutang banggitin ang mga personalidad na binanggit sa mga detalye upang ipakita ang kredibilidad ng iyong sinulat. Ikatlo, magkaroon ng malinaw na pagpapasya sa paksa. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.